nag-decide kayo magnegosyo, ibigay nyo lahat sa negosyo. Mapag-usapan natin si Robert Kiyosaki. Alam niyo ba kung saan una nagkapera si Robert Kiyosaki? Hindi naman sa real estate hindi rin sa stock market. Alam niyo kung saan? Pero sa susunod na henerasyon, first world ng ang Pilipinas, marami na rin tayong kapital. Marami na tayong pera. O mamumudbud na rin tayo ng kapital. Pero sa henerasyon natin ngayon, ang payo magsimula sa wala. Next question tayo kasi Sir Arvin. Ito Yes, po please. from Calamba, Laguna. Meron siyang silk screen digital printing business si Kasosyo Christian Kibal. Kasosyo Christian Kibal, andiyan ka ba? Christian. Hello. Hello, Yan, kasosyo. Narinig niyo ba? Rinig. Hello. Kasosyong Christian. Okay. Magandang gabi, kasosyong Arvin. Anong pangalan ng business? Ito muna pag-usapan kagad natin bago tayo magkalito-lituhan. Chloe Kate Printing po. Ano? Dito sa Chloe Kate Printing. Chloe? Dito located at Chloe Kate. Pangalan nung anak ko. Anak mo, Chloe. Okay. Chloe Kate Printing. Dito po sa Calamba. T-shirt printing ng silk screen at saka digital Printing. yung heat press na gano'n. Nice, very good. Yes. Bali, kwento ko lang po muna kasi dati po ako empleyado sa company way back 2019. From there, doon ko po kayo nakilala. Break time, pinapanood ko yung vlog nyo kasi yun nga, tulad nung hindi naman natin gusto yung trabaho doon at gusto ko na rin maka-escape doon. Then nagsimula ako sa konti ko nalalaman kasi mahilig ako sa sa mga t-shirt merch, mga local merch, mga nagaganda ako sa mga design nila, sabi ko. Ganda. May iba, dinadayo ko pa sa Manila, makabili lang. Nice. Kasi talagang pantayo sa mga ganun Yung sabi ko, bakit ang gaganda nila? Paano kaya gawin yun? Then, yun nga, YouTube, nanood ako. Sabi ko parang, ganun lang pala, madali lang naman. Then try ko, hindi pala ganun kadali. Mahirap. Silk screen. Tapos, sa sobrang kagustuhan ko, try every rest day. Tapos, may zoom ako, wait na. Sige, Chris. Sige. Tuloy. Ayun po, every rest day, gabi, pag-uwi, try hanggang ma-perfect ko kung paano yung process niya. Halos lahat ng gamit ko, puro DIY kasi employee naman ako, tsaka hindi ko rin ma-upper. Nawawala ka, Sosyo. I tried my best na matuto talaga ng process. Tapos nung natutunan ko na siya, nag-try kong i-market dito sa company namin. Then gawa ko ng mga ibang design, tapos benta ng mga t-shirt na customized. Tapos yung sila kung may gusto silang event. May mga tropa-tropa na tapos maganda yung profit, maganda. Nacha-chop-chop ka, Christian. May na yung signal, business Christian. kasi. Hello. Sige. Okay ba? Sabi ko, bakit hindi ko subukang tutukan na to? Kasi maganda naman yung pinapasok kahit paano nung niya. Kumpara dito sa nag-employee ako every 15-30, doon lang ako nagkakapera. Then bago pa dumating yung sunod na sahod, utang na naman. Wala na. Unlike dito, sabi ko, kung magpo-focus ako dito, kahit paano, yung pasok o yung ng mga gawa, hindi ko alam kung mayat-maya o pwedeng wala. Nasa akin na talaga. Then nagkaroon yung 2019, nagkaroon na ako ng opportunity na yung company namin is nag-offer ng layoff ng bayaran. Nagpasama na ako. Sabi ko, kinausap ko yung boss ko na ganyan. At that time din yung mother ko, may sakit din na kailangan din ng tulong ko na tutukan siya. Nung panahon na yon, nagkaroon nga ng sabi ko, tamang-tama tong opportunity. At least yung makukuha ko, matutulong sa parent, yung mapagamot ko. Kasi tapos din, mag-start ako ng ayun nga, yung plan, bili ako ng mga digital printing na equipment kasi bala ko rin mag-start ng shop, ng ganon. Then, nung sa Tusin, si mother nawala, February, nito, kahapon, bukas ang niya, second year anniversary ng pagkamatay niya. Condolence. Then, okay. Then, ayun po, kinausap din ako nung boss ko, sabi, tutuloy mo pa ba? Kasi yung dahilan ko para payagan ako yung mother ko doon. Nandun pa ako nung sabi, tutuloy mo pa ba na magpapa-layoff ka? Sabi ko, opo, talagang kasi, yun po gusto ko na rin po mag-start ng na rin kasi nagpa-layout ka na, Christian. Opo, maganda binigay sa'yo. Okay naman po, pang panimula, tsaka pang bayad-bayad ng mga utang-utang. And then, yun nga po, nag-start na akong bumili ng equipment ng pang digital kasi alam ko hindi makakaano yung silk screen kasi
lang yung ano niya eh. Oo, hindi ganun yung pasok ng ano. Kaya yung digital, then ang plan ko, mag-start ako ng mag-rent ng shop dun sa along the ano. Then yun nga po yung nangyari. Kaya lang, siguro mga 4 months, 5 months lang inabot ko dun sa shop kasi medyo mahal din. Tsaka hindi naman ganun kalaki yung Benta. Oo, yung hindi rin ganun ka ano yung ang mga kadalasang customer ko mga estudyante nagpapa-xerox, papagawa ng project yun lang. Pero yung sa t-shirt bibihira rin tapos mga stickers mga ganun. So decided na dito na lang uli sa bahay. Okay. Then ito tapos nung bago no nung ano ang ano ko naman kasi medyo ano rin naman ako sa mga music yun nga ano may mga event na akong pinuntahan na event ng ano ng Musika Laguna dito tapos yung tropa na dati ko ring ka-bandmate may merch siya nagsabi sama ka dito sa amin may tugtog yung ganito tapos magbebenta rin ako ng t-shirt di ganun nga nung time na yun wala na rin man akong trabaho so sumama din na rin ako para maka ano yun nga tapos may nakilala akong isang merch na nagbebenta rin ng ganun sakto naghahanap rin siya ng ano papalitan niya na ng ano na nagpe-print sa kanya yun yung nakilala ko siya yung nag-ano ng merch then ako yung magpe-print nakausap ko siya din yun yung ngayon yun regular client ko na siya na siya na yung malakas kong customer ngayon na lagi nagpa-print sa akin monthly tapos yun tapos etong ang mas ang yung digital ko medyo humina dito ako sa bahay tsaka hindi ko kasi masyado siyang maano pag seal screen kasi ano kailangan mo ng tutok talaga sa ano tsaka matrabaho yung gawa niya yung process niya tsaka ako lang kasi mag-isa yung nagpa-process tsaka yung asawa ko kaya may anak din ng inaalagaan si Mrs. kaya ako lang talaga yung ano yung totally may bunso pa po si Tantan may isa pa ayun sa labas wala 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 hindi natin pinangarap yun yan bad yun po ayun po so yun naman po sa ngayon okay naman yung pasok niya sabi ko ang problema ang problema ko naman po ang gusto ko pong itanong kasi yun nga since bago ako sa gantong hindi ko maano yung kung paano ko iano yung pera ng negosyo sa personal money namin kasi parang naghahalo na since di ba dati employee ko parang ganun pag sumweldo ganun parang ganun lang din yung nangyayari sa kanya hindi ko alam kung paano ko i-manage yung kasi ang sistema ko pagka may magpapagawa sa akin hinihingan ko rin muna ng 50% down payment then yun yung pinambibili ko materials hanggang matapos then yung 50 yun na yung kita namin yung kalahati then yun nga hindi ko alam kung paano ko i-handle para mas pa yung kasi ako lang ito rin yung source of income namin na ngayon kaya siguro hindi ko pa talaga para mas mapalaki ko pa yung business ko po kung ano po yung mas magandang way na gawin para ko yung personal man na pumapasok sa business ano po yung maganda pong gawin po yun po ang tanong ko po. Okay, salamat doon kasosyong Christian dalawa sasagot ko sa iyo tapos iba baka makapag-pirate dalawa una tungkol dun sa pagpamparami mo ng benta okay po saka itong tungkol sa pera problema mo sa pera mute muna ka namin kasi parang medyo may maingay dyan hindi ko lang sure ay sige po Christian. Yung kay Christian yan. Christian, rinig mo ako? Okay. Pero shoutout muna kay Sir Elmi Makalindong. Mukhang ngayon lang siya pumasok pala. Kanina yata hindi, no? Sama natin siya mamaya. Makapagsalita ulit si kasosyong Elmi sa atin. Okay, kasosyong Christian, una, yung tungkol yung problema mo sa pera. Eto mga kasosyo, para sa lahat to, no? Nalilito rin kasi yung karamihan kung paano yung hatian ng pera mo saka yung pera ng negosyo nyo. Kasi syempre, paano yung hatiin? May pangangailangan din kayo. Yung negosyo may pangangailangan. Eto ang mindset dyan, mga kasosyo. Lagi sinasabi nung mga eksperto ko, no, na dapat hiwalay daw yung pera ng negosyo sa pera nyo. Kasi tama naman yun. Pero mali yun. Kaya nila payo yun kasi sila hindi naman nagsipag-negosyo. Dahil sa totoong buhay, ang pera ng negosyo at pera nyo talagang magkaisa lang yan. Bakit mo paghihiwalayin? Wala nga pera. Naintindihan nyo mga kasosyo. Ngayon kung bumukod ka ng 8K a month dyan sahod mo, mamamatay yung negosyo. Eto sabi nila paghiwalayin. Ako ang sinasabi ko, hindi magkahiwalay ang pera ng negosyo at pera nyo, lalo na kung nagsisimula pa lang kayo ng negosyo. Pero hindi ko yung sinasabi na pabor sa inyo. Ang masama, yung pinagsama nyo yung pera ng negosyo at pera nyo, pero pabor sa buhay nyo, sa lifestyle nyo. Bili kayo ng ganito, shopping kayo sa ganyan. Kasi sabi ni kasosyong Arvin, magkasama daw pera ng negosyo at saka ng namin So, ang dami namin pera. Mali. Magkasama, pero hindi pabor sa inyo. Pabor sa negosyo. Kasi kailangan yung palakin yung negosyo sa kahit anong paraan. Dahil dyan lang kayo aasa sa future Kaya lahat ng pera nyo sa negosyo yan. Ang tira lang, kung meron, pangkain nyo. Panglakwatsa nyo kung meron. Eto magkasama ang pera ng negosyante at ng negosyo niya. Lalo na kung nagsisimula pa lang. Pero pabor sa negosyo. Malinaw hindi pabor sa inyo. Magkaiba yun. Kala nyo,
nyo, pinagsama, tapos pabor sa inyo. Uy, may pera, shopping na yan. Uy, may pera, bagong damit na yan, bagong sombrero na yan. Mali, magkasama ang pera nyo at negosyo, pero pabor sa negosyo. Tayo, kurot-kurot lang kung anong kailangan. Wala ka namang sahod eh. Ang kukunin mo lang sa negosyo, yung pangkain na para mabuhay ka. Para mabuhay ka. Siyempre, kailangan mo mabuhay. Kung wala kang, di ka buhay, sino magpapala ka ng negosyo mong lugi? Kaya hindi pinaghihiwalay ang pera ng negosyo at pera nyo sa simula. Kailan pinaghihiwalay? Pag may pera na. Pag may positive na cash flow, kung bawa talagang sure ball na kumikita, wala ka ng problema sa cash flow, siguro mga 5 years after yun or 10 years. Diyan na yung payo ng mga business guru kuno na pinaghihiwalay talaga ang sahod. Ang pera ng negosyo at pera nyo. Kasi pag hindi nyo pinaghiwalay, paano kayo kikita? Paano kayo aasenso bilang personal? Eh kumikita na yung negosyo eh. Ngayon may sahod ka ng separate. Sasahod ka na ng tamang sahod lang ha. Kung ang trabaho mo sa negosyo mo eh marketing ka diyan, ikaw yung nag-ads, sahod ka lang ng tama. Sabi mo ng 15,000 naman. Yun ang sahod mo. Empleyado ka lang. Yung kita mo bilang may-ari sa dulo na yan. Kapag nagpa-franchise ka na, kapag may branding ka na, kapag umasenso na talaga yung negosyo mo. Pero pag saktong kumita lang, tamang sahod ka lang. 10K a month, 15,000 naman, tamang sahod ka lang. Pero hindi sa simula. Sa simula, wala ka talagang sahod. Yung sinasabi ko ng 10 taong walang sahod, maraming nalilito dun eh. Kung wala kang sahod, kasosyo Arvin Urubia, kung wala kang sahod, sabi mo 10 taong kang walang sahod, paano ka nabuhay? Paano ka kumain? Eh kumakain ako eh. Paano kumakain? Sabi ko nga sa inyo sa mga bahay ng mga kabarkada ko, at sa mga bahay ng mga syota ko noon. Ginagawa ko lahat para mabuhay. Kasi lahat ng pera ng negosyo, dapat sa negosyo lang yan. Yun ang prinsipyo ko. Kasi pag lumaki yan, tapos na ang problema ko habang buhay. Ayun na eh. Meron ka ng isang asset na nagpapasok sa iyo ng pera kahit wala kang ginagawa para makagawa ka na naman ng mas mga malalaking importanteng bagay. So malinaw ang payo ko. Paano paghiwalayin yung pera? Hindi nyo paghiwalayin. Pagsasamahin nyo talaga ang pera nyo, ang sahod nyo, lahat sa negosyo. Pero pabor sa negosyo ha. Hindi pabor sa lifestyle nyo. Hindi yung astang mayamang kagad, tamang libre sa tropa kasi may pera yung negosyo. Hindi nyo pera yan. Pera ng negosyo yan. Nakikikurot ka lang kung kailangan mong kumain. Kung kailangan bumili ng bagong t-shirt para may pang-attend ka sa birthday yan o binyagan ng kamag-anak mo, doon ka lang kukuha. Pero hindi para guminhawa yung buhay mo. Negosyo muna. Isipin nyo maigi. Kahit may pang-bisyo kayo, kung yung negosyo nyo hindi lumalaki, wala rin mangyayari sa buhay nyo. Nag-decide kayo magnegosyo, ibigay nyo lahat sa negosyo. 5 years, 10 years, ibigay nyo lahat sa negosyo. Hanggang isang araw, sa ika-11th na year, boom! Bigla na lang dadalo yung pera sa inyo, hindi nyo na mawari. At yung time na yun, dun nyo na lang sasabihin na, hiwalay na natin yung pera sa negosyo sa pera naming mag-asawa. So sasahod ka na. Ang sahod mo, sapat lang. 50K a month, 100K a month, yung sapat lang. Hindi naman yung every month, kinukuha mo yung buong kita ng negosyo, mali naman yun. Paano na naman lalaki yun? Reinvest. Hanggang gumulong ng kusa na. Cash flow, reinvest. Yun yung mga prinsipyo nating lagi kong pinaulit-ulit kasi yun lang yung sikreto. Ano yan eh? Failure vulnerable yan eh. Yung mga tinuturo ko sa inyo, tinanggap ko na laging nalulugi ang negosyo. Personal. Wala sa utak ko na magsasucceed to. Yung mga nagpapayo na mag-business ka tapos after 1 year, dodoble na yung pera mo sa negosyo. Hindi pa sila nagnegosyo. Katarantaduhan yung payo na yun. Kasi ang negosyo bago kumita yan, 5 years, 10 years. Hindi yung 50,000 mo ngayon, after a year, 100,000 na yun. Hindi totoo yun. Yung nagpayo nun, hindi marunong. Ang balik talaga ng kita mo, after 10 years pa. And tanong, paano ka nga kakain? Diskarte mo na kung paano kakain. Ako pa magpo-problema kung paano ka kakain. Negosyante ka, problemahin mo kung paano ka kumain. Ang sinasabi ko lang, wala kang pambisyo, wala kang pang lifestyle, wala kang pampapogi sa mahabang panahon. Kaya lahat ng pera nyo sa negosyo, ikaw walang pera. Wala kayong hatiin. Ba't wala kayong hatiin? Wala namang pera eh. Walang pera. Anong hatiin nyo? Walang pera. Pero mabuhay kayo kahit walang pera. Kasi pag umandar yung negosyo nyo, tapos na problema nyo habang buhay. One success lang na negosyo at ma-figure out nyo lang yung tunay na pagninegosyo, hindi na kayo mamroblema sa pera for the rest of your life. Yun ang gusto kong makuha nyo mga kasosyo. Hindi ko gusto makuha nyo na may pera sa printing. Hindi ko gustong makuha nyo na may pera sa Bitcoin. Hindi yon. Ang gusto kong matutunan nyo yung tunay na entrepreneurship. Na kahit wala kayong pera, buhay kayo. Yun ang entrepreneurship. Kahit wala kayo, masaya kayo. Kahit wala kayo, nakakatulong kayo sa iba. Kahit wala kayo, inspiring kayo. Kahit wala kayo, ibatingin sa inyo ng tao. Hindi dahil may pera kayo, hindi dahil may pajero kayo. Basta entrepreneur kasi kayo eh. May silbi kasi yung ginagawa nyo. At kita ng tao na naniniwala kayo sa bagay na yun, na kahit naghihirap kayo, naghihikaos kayo ngayon, tira pa rin kayo ng tira. Subok pa rin kayo ng subok. At yun yung pinakamalagang aral ng entrepreneurship. Hindi tungkol sa pera, hindi tungkol sa success, sa fame, sa pabida, hindi tungkol dun eh. Tandaan nyo, matagal na laban ng pagnenegosyo. 5 taon, 10 taon. Kaya pag nagdesisyon kayo, wala kayong pera ng mahabang panahon. Tanggapin nyo na yun. Wala kayong hahatiin. Kumukurot lang kayo sa negosyo nyo. Yung kailangan lang. Yung pambili lang ng bigas ng ulam. Walang pang regalo sa binyag. Walang pang regalo sa barkada mong nag-birthday sa araw ng piyesta. Walang ganun. Sabihin nyo wala kayong pera, totoo naman eh. Huwag yung piling yung pera ng negosyo, pera nyo. Yun yung mali na pinagsama. Sabi ni Kasosyo Arvin, magkasama pera namin sa pera ng negosyo.
negosyo. O may binyag, o kurot sa negosyo, bigay sa binyag. Hindi. Magkasama ang pera nyo sa kanang negosyo, pero pabor sa negosyo. Hindi pabor sa inyo. Malinaw mga kasosyo? Wala kayong paghiwalayin. Wala kayong pera eh. Wala kayong pera. Huwag kayong magpiling kahit na kumita kayo, 1 year, kumita kayo 100,000. Wala kayong pera. Hindi nyo pera yan. Pera ng negosyo yan. Kailan kayo magkakapera? Mararamdaman nyo na lang pag it's time na. Mararamdaman nyo yun. Basta ipasok nyo sa utak nyo, wala kayong pera. Lahat ng perang kinikita sa negosyo to. Sa negosyo to, sa negosyo to. Hindi to para sa cryptocurrency. Para to sa negosyo ko. Malinaw? Christian, naliwanagan ba doon? Sa Pwede ko hatian? makasingit dyan? Si Kasosyong may sasabihin. Kasosyong may please. Hello po. Ay, sorry. Ang dami ko na. Kota na ako ha. Ang dami ko na. May ano na ako. Commission na ako. Ang dami ko ng insight dito. Nya. Sige Kasosyong may ano yan. Hindi. Sabi nga, Influencer ka kasi Kasosyong may kaya ganun eh. At the wrong time is still wrong. Let's influencer. Ano yan? Kasosyong may ano yan? Maka-influencer, ano. Sabi, doing the right thing is still wrong time. Doing the right thing at the wrong time is still wrong. So, for example to, kunyari, gusto mong bumili ng sasakyan, kumikita ka, gusto mong bumili ng sasakyan, sabi mo kasi parang deserve mo kasi ganyan, yung negosyo mo ganyan, na kumikita na. Although tama yung mindset, yung ano mo naman, yung parang yung benefit sa'yo, tama naman. Pero pagka kumikita ka kasi sa negosyo, pag hindi pa talaga right timing na bumili ka ng isang bagay o nung gustong-gusto mo, hindi siya makakatulong sa negosyo. Parang handa ka, magtatanim ka muna, hindi ka muna mag-harvest. Sa oras ng pagtatanim mo sa negosyo mo, palaguin mo lang na palaguin yung negosyo mo, saka ka pa lang magbabawas pagka kumikita na, alam mo nang kumikita yung negosyo mo. Pero yung sa una pa lang na negosyo, hindi siya maganda kasi parang babagsak siya o hindi siya lalago. Ganun lang yung pinaka-perspective. O kaya kung gusto mo naman, para magkaroon ka ng extra income pa. Kunyari, itong business mo na to gusto mong palakihin. So, mag-focus ko dyan malaki, pero dun sa isang side hustle mo, kailangan, yun ang gagamitin mo na panggastos. Hindi mo babawasan yung business mo na gusto mong palakihin para lumaki siya. Ganun kasi yung ginagawa ko ngayon sa akin sa business ko, dun sa gold ko. Hindi ko siya binabawasan kahit piso. Hindi ko siya although binabawasan ko siya pang tithes lang. Pang tithes lang binabawas ko dun sa business ko. Pero yung sasabihin kong pang sarili ko, hindi ko siya binabawasan kasi gusto kong lumaki yung business ko na yun eh. So, ang ginagawa ko, yung sarili kong, yung isa ko pang business, isa ko pang ginagawa kong trabaho, yun yung pangkain namin. So, hindi siya nababawasan. Iniisip ko din, hindi ko rin yung pera. Pera yun na negosyo, kaya hindi ko pwedeng galawin. Yun lang yung tamang mindset para lumago yung negosyo. Opo, thank you. Kota na ako ha. Commission ko ha. Kasosyong Christian, ano masasabi mo Christian? Hello. Maraming salamat kasi yun nga po actually hindi ba naman ganun ka kumita kaya lang siyempre kasi parang talagang medyo kapos kaya although nagsusurvive naman yung business ko kasi pag may papasok nga na client sa akin hingi ako ng 50%. Kapos, di ba Christian kapos? Yun nga medyo kinakap. Eto mga kasosyo hindi kayo kapos dahil hindi kayo sumasahod. Kapos kayo kasi yung negosyo nyo hindi pa malupit yung kwenta. Ibig sabihin, palupitin nyo pa yung negosyo nyo. Iniisip nyo, ay walang pera, kapos yung negosyo, kailangan sumahod ako. Mali. Hindi kayo mahirap dahil hindi kayo sumasahod. Mahirap kayo ngayon dahil yung negosyo nyo hindi pa malupit. Hindi paghiwalay ng pera yung problema Yung mismong negosyo, yung mismong source ng income nyo talagang mahina. So ang problema, hindi paghiwalayin yung pera, kundi i-concentrate yung pera para mag-igi pa yung negosyo. Nabanggit mo na Christian na may problema sa pasok ng pera, mahina. Ito na yung next kong payo kung paano kakita ng malaki. Paano kakita ng una yung milyones? Pakinig ka maigem, Christian. Christian, nasa bandang mundo ka, di ba? Christian, hindi mo problema mag-printing, Yes. Christian. Alam mo ano problema mo bilang entrepreneur dapat? Ang pinoproblema mo? Kung paano ka makikilala na isa kang merch producer. Ang problema, may lumapit sa yung isang merch producer. Tapos ikaw yung supplier, ikaw yung producer, di ba? Hindi. Dapat ikaw yun. Ito yung mga influencer na banda, wala silang ibang kilala na merch producer kundi ikaw. Kailangan, supportahan mo yung mga banda, yung community ng banda na yan. May tropa ka, may banda sila, no? Bigyan mo sila ng libreng merch. Hindi sila mag-i-invest sa'yo, hindi sila magpapagawa sa'yo, Christian. Mag-i-invest ka sa kanila. Bandang Blue Eagle Manila, gawa ko merch nyo. Ito design, no? Gusto nyo ba? Ganda. O suotin nyo, Tapos sabihin nyo sa mga followers nyo, bumili. O pag bumili, ikaw magpo-produce. May cut sila, may kita ka. Hindi mo customer ang banda, Christian. Hindi mo sila customer. Ano mo sila? Partner mo sila. Kaya, i-block mo na sa friends sa Facebook mo yung influencer na ikaw ay yung merch producer na ginagawa kang producer, ginagawa kang manufacturer. I-block mo na sa Facebook 'yon kasi siya ang kalaban mo.
Kailangan magawa mo yung ginagawa niya ng mas malupit. Ang madali lang ituro yung pagpiprinting, Christian eh. Ang mahirap gawin yung i-market yung service nyo na makilala ka as a brand nung negosyo Chloe Clothing na sinusuportahan mo yung mga bandistang baguhan pa. Nabigyan sila ng merch. Bakit mo sila bibigyan ng merch? Kasi gusto mong suportahan yung cost nila na paggawa ng musika at the same time, kumita sila somehow. Kailangan kumita sila, Christian. Kasi pag di sila kumita, hindi ka rin nila papakitain. Nakuha mo, Christian? Pag naging isang Wolfgang, mag-alaga ka ng 100 banda, Christian, isa dyan magiging parokya ni Edgar, sigurado ko. At kasabay ka sa pagyaman nun, Christian. Hindi ka gagastos sa kanila. So, suportahan mo sila kung anong meron ka. Christian, hindi mo sila sisingilin, ha? Bibigyan mo sila ng libreng merch. At pag kumita sila, pag nakabenta sila, may kita sila dapat. Dapat meron silang makuwang pera doon. Tapos ikaw din. Tapos magturo ka na lang na mag-iimprenta niya, Christian. Madali lang yan, Christian. Ang trabaho mo yung marketing, yung branding ng Chloe Clothing. Chloe Clothing, mga musikerong Pinoy, suportado. Yan mga branding ano. Christian, isang taon, Christian, sureball ako dyan. May million ka na. Okay, thank you. Binigyan niyo ako ng idea talaga. Kasi mga tunay na, Christian. Tunay na pampahype, no? Ang unang pumasok sa isip ko talaga, gumawa rin ng sarili kong merch. Kaya lang, hindi ko rin Hindi ka paano naman, wala kang content eh. Maghanap ka nung nagko-content producer. Doon ka lang. Huwag kang magbanda. Magbabanda ka ba? Huwag kang magbanda. Wala nung nagnegosyo, wala na. Hindi ka bandista, Christian. Isa kang elemento na sumusuporta sa bandista. Mapag-usapan natin si Robert Kiyosaki. Alam niyo ba kung saan una nagkapera si Robert Kiyosaki? Hindi naman sa real estate eh. Hindi rin sa stock market. Alam niyo kung saan? Sa pagbebenta ng mga t-shirt nung Iron Maiden na banda. May bandang sikat nung panahon kabataan ni Robert Kiyosaki. Kung di ako nagkakamali, yung Iron Maiden nga yata yun. Hindi ako sure basta bandang sikat. Ang ginawa lang ni Robert Kiyosaki, linicense niya yung etong bandang to, tong Iron Maiden yata na bandang to, na siya lang ang gagawa ng merch para dun sa bandang yun. Sumikat yung banda. Kaya kasabay siya sa pagsikat. Business si Robert Kiyosaki, hindi real estate, hindi investment. Nagnegosyo siya ng katulad ng business ni Christian, exactly katulad ni Christian. Pag may banda pag may concert yung bandang sinuportahan ng merch ni Robert Kiyosaki, nandoon siya sa concert. May booth siya doon. So lahat ng bumibili ng t-shirt, 'di ba? Ang banda kasi dati hype yan eh. Wave yung banda nung panahon nung nag-MTV eh. Wave yan. So si Robert Kiyosaki nakasakay sa wave ng pagbabanda. Napagod na lang si Robert Kiyosaki kasi laging nightlife yan eh, nightlife, no? So business si Robert Kiyosaki. At yung klase ng business ni Robert Kiyosaki, yun yung pwede mong tirahin, Christian. Community ng banda. Hindi mo sila customer, partner mo sila. Ba't hindi ka pwede magbanda, Christian? Pag nagbanda ka, isa lang ang banda mo. Kung hindi ka bandista, lahat ng bandang umusbong na bata, sabi mo, ako bahala sa merch nyo. Gawan ko kayong t-shirt, magaganda. Design kang malupit. Para sa kanila. Isipin mo, kung nung nagsisimula pa lang ang Port of Spade, nung nagsisimula sila, lumapit ka na sa kanila. Ay, gawan ko kayong merch. Akong bahala sa merch nyo, ha. Suot nyo yan, ha. O pag mobile. Isipin mo na lang kung gaano kalaki ang shop mo ngayon, Christian. At hindi lang Port of Spade, kung ikaw lumapit sa December Avenue, kung ikaw umpisa mo na si Eli Ramos. Si Kasosyo Eli Ramos, lapitan mo. Kasosyo Eli Ramos, kung wala ka pang merch, gagawa kitang merch. Suot mo yan, libre yan. Pag nakabenta ka, akong bahala sa'yo. Focus ka sa banda. Hindi ko nasasabihin na suportahan mo ako kasi hindi ako banda eh. Pero gusto ko mag-focus ka sa isang klase ng market, which is yung banda. Diyan ka lang. Huwag ka magso-support ng influencer. Huwag ka magso-support ng politiko o ng artista. Bandista lang. Bakit? Focus. There's a power in one. Focus. Diyan ka lang sa market na yan. Christian, seryosohin mo yung pagbabanda, pagsuporta sa banda, banda merch. Hindi lang t-shirt ang magagawa mo sa mga banda. Gawa mo sila ng sombrelong malupit. Halimbawa, nagpauso yung banda, sumikat, no? May sikat siyang salamin. Ikaw gagawa ng merch na yun. Ay, gagawa ko niyan. Gagawa tayong maraming salamin para benta mo rin. Tuwan-tuwa yung banda nun. Tuwan-tuwa. Kasi ang bandista, hindi yan mag-i-invest. Bili tayo ng 100 pirasong t-shirt, benta natin. Hindi naman sila entrepreneur mag-isip eh. Creative sila. Gusto lang nila mag-create at mag-perform, mag-entertain. Hindi nila makita sa utak nila yung paano tayo kikita sa merch? Paano yan? Hindi. Ikaw papasok diyan, Christian. Tutulungan mo silang maging kumita sa mga panahong hindi pa sila kumikita talaga. Nakuha mo yun? Kasi makabenta ka ng 3 t-shirt sa isang gig mo na hindi ka bayad, napakalaking pera nun. Pangkain na nila yun. Pambili na nila ng load yun. Doon ka papasok. Bago sila bayaran ng ibang tao, ng manager, ma-discover ng manager, nandiyan ka na sa kanila para tulungan silang kumita sa panahong hindi pa sila sikat. Gawin mong mission yun, Christian, magiging makabuluhan ng pagnenegosyo mo. Support Filipino artist. Doon ka lumagay. Solid tayo sa Philippine artist kasi talagang support tayo. Yun. Gamitin mo yung negosyo mo para supportahan sila. Pakitain mo sila. Kailangan nila ng pera eh. Tulungan mo sila sa pera. Okay. Ayos. Okay, thank you. Ayos. Thank you. Christian, Maraming salamat. Yung cut ko, Thank you. Thank you po. God bless you, Christian. Kita-kits.
Next time sa mga gig dyan, Yes pag po, opo. concert na ulit, kita-kits. Salamat at nakapasok. Nung ko pa gustong makapasok, ngayon lang nabigyan ng chance. Maraming kasing ginagawa. Kaya, Sige, next na tayo kasosyo Chikoy. At Okay. medyo Thank marami you, nakapila. Christian, God bless you. Love you. Yes. thank you po. Next po Love you, tayo. love you. Nice. Kasosyo Chikoy, please. Okay po. Next po tayo. Punta tayo sa Nueva Ecija. Magsisimula pa lang siya. Okay. Medyo maganda yung tanong ni Kasosyo Cedric Carbonel. Dahil, nasa si Kasosyo Cedric Carbonel. Andiyan ka ba? Kasosyo Cedric. Okay. Yung mga iba pong nag-send pa ng questions, medyo hindi na po natin ma-entertain lahat, no? Kasi hanggang, lang po tayo? 8 o'clock. Kasosyo Chikoy, wait lang ha. Itorboyin lang natin ang ating setup. Tignan ko nandito si Kasosyo Elmi. Kamustahin Sige muna po. natin. At napaka-special na makasama natin siya. Kasosyo Elmi, nandiyan po ba kayo? Manalak maabutan mo. Kasosyo Elmi, makalindong. Kasi nalabas-pasok si Kasosyo Elmi. Busy din pero gusto tayo samahan Ay, mukhang lumabas ulit. Sige, mamaya na lang natin abangan ulit. Kasosyo, isa sa mga nakakilala sa inyo ni Kasosyo Elmi, no? Nakita nyo si Kasosyo Elmi, di ba? Very inspiring, Ito, isipin nyo, tatayo balahibo nyo, mga kasosyo. Ready na kayo? Imagine niyo 30 years from now, 50 years from now, meron ng 10,000 katulad ni Kasosyong Elmi. 10,000 na katulad ni Kasosyong Elmi na matagumpay sa negosyo, na willing itulong sa ibang tao yung kanyang experience. At yung 10,000 na Kasosyong Elmi na yun, mga kasosyos, dito galing yun sa atin. Di ba nakatayo ng balahibo? Isa pa lang si Kasosyong Elmi na nakilala natin na gaano ka-powerful magsalita. Yung mga binibitawang kataga talagang mamumuot sa butot, sikmura mo kapag narinig mo yung payo niya. Kasi by experience by years of experience talaga, decades of experience. Kaya pag binitawan niya, kahit di na nga gaano explain pero sa pool talaga, pasok na pasok Ganun katindi yung experience, mga kasosyo. So 30 years, 50 years from now, ilang Kasosyo Elmi ang magkakaroon ng Pilipinas? Doon ako excited. Kaya si Kasosyo Elmi, pag nakita mo pumapasok, gusto ko lagi batiin Kasi balang araw, ilan tayo magiging katulad ni Kasosyong Elmi na legit na handang tumulong sa mga batang susunod na henerasyon. Si Kasosyong Elmi, wala nang paki sa atin niya kung tutuusin. Ba't tayo papakinggan ni Kasosyong Elmi, di ba? Sa loob-loob ni Kasosyong Elmi, ano ba yung mga pinagsasabi nito mga to? Wala nang makakwenta-kwenta. Pero si Kasosyong Elmi, sumasama sa atin dito. Grabing pagiging humble na tao kahit ang layo na ng narating niya. Gusto ko yun ang matutunan din natin, mga kasosyo. Kahit ang layo na natin, babalik tayo kung saan tayo dapat nagsimula din. Sa wala. Babalikan natin yung mga wala. Ganon din naman ang nangyayari ngayon Ngayon lang naman na ako yung pinapakinggan nyo. Pero sa future, halos di na ako magsasalita kasi sigurado ako may kanya-kanya na rin tayong mga insight sa buhay, di ba? At hindi lang yung puro ako yung nagsasalita. At ako na nga yung mas marami natututunan sa inyo kung tutuusin Kaya kahit wala kayong ginagawa negosyo ngayon, trabaho lang kayo, mga kasosyo. Dahil kailangan maging Kasosyong Elmi makalindong din kayo sa future. Umambag kayo dun sa 10,000 na katulad ni Kasosyo. Padamihin natin si Kasosyong Elmi. Kailangan dumami ni Kasosyong Elmi Yung handang balikan yung etong katulad natin. Imagine yung successful na yung tao pero nandito siya, umaattend sa atin. Si Tony Tancakyong ba umattend ba dito para tulungan tayo? Hindi. Wala namang asahan dun Kasi wala yung puso. Hindi ko sinabing masamang tao si Tony Tancakyong. Kaso may mga taong binayayaan ng mapagmahal na puso. At si Kasosyong Elmi ganun. Handa siyang magpakumbaba para ipakita sa atin marinig tayo at marinig din siya kung anong maaambag niya. Actually, hindi nga nagyayabang si Kasosyong Elmi ng mga karunungan niya. Yung mere presence lang ni Kasosyong Elmi na nandito siya sa Zoom, ibang klase na Sa akin, personal, bilang host, sa amin Kasosyong, bilang host na biglang papasok si Kasosyong Elmi, iba na yung pakiramdam. Parang nanginginig na ako sa excitement. Ay, si Kasosyong Elmi. Kung bigla si Henry C pumasok dito, kung buhay pa si Henry C. Henry C is joining the Zoom. Na-imagine nyo ba, mga kasosyo? Kung sa future, marami na tayong katulad ni Henry C, katulad ni Kasosyong Elmi. Anong inspirasyon yung mabibigay natin sa mga future na kabataan? Yun yung sinasabi kong hindi tayo sisihin o murahin ng mga susunod na henerasyon na wala tayong kakwenta-kwenta. Di ba wala tayong maasahang tulong sa mga matatanda sa atin? Kasi nga, hindi sila naka-experience. Hindi dahil sa masama sila. Hindi nga lang nila nadaanan. Kung tayo, sa susunod na henerasyon, yung mga magsisimula pa lang, kada bigkas ng salita natin, natutulungan sila. Kada isang lapat ng mga payo natin, nababago yung buhay nila. Maayos talaga Pilipinas niyan. Pero ngayon, nasablay-sablay pa tayo, work in progress pa tayo lahat, talagang effort tayo. Mali-mali, lugi-lugi, may maloloko, okay lang. Isipin nyo lang lagi, kailangan yung maging Kasosyo Elmi sa future. Isang taong umasenso, nagtagumpay, may narating sa buhay, pero handang bumalik at tulungan yung mga taong magsisimula pa lang. Kasi ganun din naman tayo nun. Ayos, mga kasosyo, grabe yun. Kasosyong Elmi, tas ang dami. Isipin nyo, zoom tayo, kaya sa Araneta na tayo. 1,000 na Kasosyong Elmi, handang tumulong sa ilang libong kabataan na gusto magnegosyo. Ngayon, kuro daldal lang ang payo natin. Sigurado ako sa future, namumudbud na rin tayo ng kapital. Sigurado ako doon, lahat naman tayo asenso dito kung seryoso. Lahat tayo magkakaroon ng extra money. Pero imbis na ipasok nyo sa cryptocurrency, ibigay natin doon sa mga deserving na kabataan sa future na may mga bagong imbensyon. May nag-iimbento ng satellite, nag-iimbento ng spaceship, nag-iimbento ng mga pagkain walang preservatives.
Imbesan natin yun. Kasi asensado na tayo sa future eh. Pero ngayon, pantay-pantay tayo rito. Kada piso natin mahalaga. Kaya tinuturuan ko kayong wag kayong matutong kumuha ng investment. Kasi ang kailangan nating ang henerasyon natin, kailangan matuto gumawa ng something out of nothing. Kailangan natin makuha yun kasi yan ipapayo natin sa next generation. Dahil pag natuto tayo tumanggap ng investment para makapag-execute, yan din yung payo natin sa mga kabataan na kailangan mo mag-raise ng pera para magawa mo yan. Hindi. Ang payo natin, legit ka sosyo ka, nasa puso't isipan mo kung paano magsimula ng wala. Kasi kahit wala kang pera o meron kang pera, makaka-execute ka pa rin regardless. May problema ka, wala kang pera, execute ka pa rin hanggang ma-figure out mo na lang. Kaya yung tayo dito, yung unang henerasyon ng mga kasosyo, yan ang aaral natin ng bit-bit. Sa future iba na, how to handle money na, how to handle capital na kasi mayaman na Pilipinas ng time na yun eh. Ngayon hindi tayo pwede magturo ng kapital dahil walang kapital sa Pilipinas. Sa Amerika maraming kapital. Pag may business idea ka, imbesan ka kagad dun. Kaso sa Pilipinas, hindi pa tayo ganun. Pero sa susunod na henerasyon, first world ng ang Pilipinas, marami na rin tayong kapital. Marami na tayong pera o mamumudbunda rin tayo ng kapital. Pero sa henerasyon natin ngayon, ang payo magsimula sa wala. Kasi wala naman talaga tayo eh. Pero sa future, tutulungan na rin natin silang magsimula na may kapital. Kasi mayayaman na tayo. Tutulungan na natin yung mga bagong bata. Malinaw mga kasosyo, galingan natin lahat kasi sa dulo, diyan tayo magtutulong-tulong. Sure ako doon.